Sa ilagang kabundukan ng Lambunaw noon, sa Iloilo, may isang baryong wala sa mapa ng mga panahong ito. Hindi ito makikita sa kahit anong tala ng gobyerno at hindi rin nababanggit ng mga taga roon sa mga estranghero. At ang tawag dito ay San Relino. At ayon sa matatandang kwento, ito ang kuta ng malalakas na aswang. At ang tawag nila sa kanilang sarili ay itim na dugo o itim dugo na lahi. Isang sinaunang lahi ng aswang na sinasabing mas matanda pa kaysa sa unang bayan ng Iloilo. 1957, sa Iloilo nga. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Ayon sa alamat, nagsimula ang lahat noong 17 siglo pa lang, nang isang pangkat ng mga mandirigmang aswang mula sa Capiz ay tumakas matapos masunog ang kanilang nayon dahil sa panghuhuli ng mga Kastila. Anila, nasa kakayahan ng mga aswang na ito ang kakaibang lakas, bilis at kakayahang mag-anyong hayop, at may mga matitinding aral din ang mga ito sa pambabarang, pangkukulam at iba pang paraan na ginagamit sa kaliwa para mamarusa ng kanilang kaaway. Pinili nilang magtago sa kabundukan at nagtayo ng baryo doon na nooy tinatawag nga ng mga tao na San Relino. Pero sa mga lalang naman na yon ay wala naman talagang pangalan ang lugar na ito, sapagkat sinadya nilang hindi pangalanan ang ginawa nilang baryo upang manatiling walang pagkakakilanlan ito. Kumbaga, yung mga tao na lang sa baba na nakakaalam ng sikreto ng lugar ang nagpangalan dito. Anila ay madali mo lang makikilala ang lahi ng mga ito kung kabilang dito ang kaharap mo. Dahil lahat ng ipinapanganak sa lahi na to ay may marka sa batok, hugis patak ng dugo na tanda ng kanilang lahi. Ngunit kung titignan mo yon, para lamang yung ordinaryong balat. At kahit nga mistulang tahimik no ng pamayanan ng mga magsasaka at mangingisda, ay may mga tagong lihim pa rin ito dahil sa kabidaw ay sinasabing sa mga nakapadpad doon na may naririnig silang matitinis na iyak mula sa gubat na tila mga taong umiiyak at mga yapak na tumatakbo. May mga kwento ring nagsasabing ang mga aswang dito ay hindi basta-basta dahil kayang mag-anyo ng mga ito ng malalaki sa isang mabangis na hayop o ng itim na kabayo na may pulang mata, dambuhalang paniki at mabalahibong nilalang na kasing laki ng kalabaw. At kahit daw may dala kang bawang, asin o krus, ay walang silbi ang mga iyon sa kanila, sapagkat ayon sa alamat, ang itim na dugo na lahi ay hindi tinatablan ng karaniwang pangontra lamang. At ayon pa sa iba, ay may panuntunan daw ang baryong iyon na walang sino man nakapasok ang nakabalik upang magkwento ng kanilang karanasan. Dahil kung may nakakalabas man dito, paglipas din lang ng ilang araw ay nagkakaroon ito ng karamdaman na hindi naman maipaliwanag at namamatay na rin lang ito tapos ay nawawala ang katawan. Pero ngayong araw, habang nakikinig ka sa kwentong ito, ay pasukin natin ang baryo sa pamamagitan ng ating mga imahinasyon. Nang isang araw, ay nagkaroon ng pagpupulong sa baryong ito ng kabundukan. At kasama sa usapang ito ang kanilang pinuno na ang pangalan naman ay Lamat. At ang nilalaman ng kanyang mga sinasabi noon ay ang bilin ng pag-iingat ng kanilang mga taga-baryo. Makinig kayo. Matagal na tayong namumuhay dito ng mapayapa, tahimik. At ang maganda na ito ay nagagawa pa nating bumaba upang makisalamuha sa mga tao. At hindi ko naman kayo binabawalan na kumuha ng tao o iligaw dito para mapanatili ang rasyon natin ng ating pagkain. Kahit minsan lang sa isang taon ay ayos na. Pero ang lagi ko lamang binibilin sa inyo at mahigpit kong ipinagbabawal ay huwag kayong tumalo ng mga antingero, mahina man o malakas. At kung sakaling makasalubong nyo man sila sa daan o makasalamuha, pagbaba nyo ng bundok ay umiwas na lang kayo. Tandaan nyo, hindi karuwagan ang hindi paglaban, kundi katalinuhan. Maikling pagtatalumpati ni Lamat, pero mayroon isang parang hindi sang-ayon noon sa mga sinasabi nito.
Ngunit, punong lamat, bakit ba natin kasi kailangang iwasan pa ang mga antingero kung kaya naman natin silang tapatan sa ating karunungan para tuloy tayong mga dagang nagtatago sa kanila? Mapagmalaking komento ng isa. Gapas, ang sinasabi mo ay isang opinyon lamang at walang basihan ng pag-iingat sa ating lahi. At ibibigay ko sa iyo ang rason kung bakit mali ang pananaw o opinyon mong yan. Sabihin na nating kaya mo at magagawa mong tumalo ng isang antingero. Pero isipin mo ang susunod na mangyayari doon o kahihinatnan ng hakbang na yon. Kung sakaling may kasama iyon na grupo at binalak na nilang gantihan, paano kung natuntun ka dito sa ating baryo? Sa tingin mo ba, ikaw lang ang mapapahamak? Kailangan mong isaalang-alang ang kapakanan ng ating lahi at hindi yung sarili mong kaarogantihan ang dapat mong pinapairal. Pero, punong lamat, nagawa ko naman ng nakapatay ng antingero noon at wala namang nangyari. Gapas. Mahina lang yung antingerong nakalaban mo noon at magpasalamat na lang tayo na walang dumating na kagaya niya na mas malakas. Kaya imbis na ipagyabang mo yung natalo mong antingero, ay mas dapat kang mag-iingat dahil oras na may makakilala sa'yo o makaalam na ikaw ang pumatay sa antingerong yon, ay hindi na natin alam ang mga magaganap sa mga susunod na araw. Hindi na lang naman noon nagsalita pa si Gapas dahil alam niyang hindi siya papaniwalaan ng karamihan sa mga nasa pagpupulong. At umalis na lang ito na may sama ng loob sa kanilang puno. Eto kasing si Gapas ay arogante at siya yung tipo ng tao na hindi tumatanggap ng pagkatalo at mapagtanim ito ng galit o sama ng loob. Hanggang sa dumating nga ang araw na bumaba nga sila upang kumilatis ng tao na kanilang bibiktimahin. Dahil may alituntunin naman sila dito kasi kahit marami silang bumababa ay iisang tao lang naman ang kailangan nilang kunin. Bukod pa rito ay dapat ay makasalanang tao ang kanilang bibiktimahin, yung tipong parang salot na ng lipunan. Kaya nagtatagal sila sa pagkuha nito dahil sa kailangan nilang kilatisin at alamin ang katauhan ng taong bibiktimahin nila. At kapag nakapagdesisyon na sila na may mamanmanan, ay tsaka sila magpupulong ulit upang malaman din ng iba ang pagsubaybay sa taong kukunin nila. Minsan ay umaabot sila ng 3 buwan. Pinakamabilis na yon dahil karaniwan ay umaabot sila ng 1 taon para lang sa nag-iisang tao. At ang dahilan nito kaya matagal ay ang pagkilala nga sa tao kung masama nga o salot lang ito ng lipunan. At ayos na yon sa kanila dahil minsan nga lang sila sa 1 taon na kumukuha ng biktima. At pagkatapos nga nilang mapagkasunduan kung sino ang kanilang kukunin, ay bubulungan nila ang taong iyon ng mga orasyon na siyang manlilin lang sa kaisipan o malapit na sa salitang mabaliw, hanggang sa kusa na lang itong aakyat ng bundok sa direksyon kung saan pupulutin na lamang siya ng mga itim na dugo. Pero sa pagkakataong ito, nang pagbaba nila Gapas, ay natagalan sila sa paghahanap ng kanilang bibiktimahin. Kaya naman paulit-ulit silang bumababa noon. Pumupunta sila sa mga merkado o minsan pa nga ay pumupunta sila sa mga kulungan ng iba't ibang bayan dahil doon ka nga makakakita ng mga taong patapon na. Pero sa labas lang sila siyempre at nagmamasid. Hanggang sa isang araw, sa isang merkado, sa may bandang karnihan, nakaramdam ng kakaibang panganib itong si Gapas nang makita nito ang isang lalaki na bumibili ng karne ng baka. Hindi na naalis ang tingin noon ni Gapas sa lalaking yon sapagkat hindi pa siya sigurado kung antingero nga iyon. Pero parang natutuwa pa siya noon dahil sa nararamdaman niyang panganib dito. Kasi ay ang nasa isip niya ay mapapatunayan na niya ang kanyang mga sinasabi sa kanilang puno kung mapapatay niya iyon. Sa madaling sabi ay sa mga oras na yon ay nangungursunada na si Gapas dahil imbes na iwasan niya ito tulad ng sinasabi ng kanilang puno,
Pagkatapos maisupot ng tindera ang binili ng lalaki, sa paglalakad nito ay sinalubong siya ni Gapas. Balak niya itong bungguin sa balikat upang magsimula ng away. Nang biglang hindi pa man sila nagtatama noon ng lalaki, mga 3 dangkal pa bago magtama ang kanilang balikat, ay biglang bumaliktad si Gapas at napaupo ito sa basang daan sa karnihan. Tapos ay natigil naman yung lalaki sa paglalakad sa tabi nito mismo. Pasensya ka na, Ginoo. Wika lang nito, sabay alok pa niya ng tulong kay Gapas sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang kamay. Tse! Kaya kong sarili ko! Wika naman ni Gapas na masama ang tingin sa lalaki. Sige. Sagot lang naman ng maikse ng lalaki at umalis na ito na parang baliwala lang sa kanya si Gapas. Doon ay mas lalong nainis si Gapas dahil alam na niya at nakumpirma niyang antingero iyon. At ang masaklap nito ay parang bumaliktad siya kanina sa presensya lang nung lalaki o sa karga nito sa katawan, mutyaman o kung anong gamit ang meron ng lalaki. Sinundan pa ng tingin ni Gapas ang lalaki habang papalayo na ito at iniisip na nito kung paano niya gagantihan iyon. Pero lingid sa kaalaman ni Gapas na ito ang pagkakamaling hindi niya dapat gawin, sapagkat ang nakabangga niyang lalaki ay ang isang antingero na tinatawag nilang Hanging Talim. At nakabase ang ngalan na yon sa kakayahan nito dahil ang antingerong ito ay hindi gumagamit ng kahit anong armas sa laban. Purong dasal lang ang sandata nito. Dahil dito o sa araw na to ay nakita na nga ni Gapas ang antingerong kargado ng mga buhay na salita. Isang makapangyarihang tangan. Ayon nga sa mga nakakaalam nito, hindi mo makikita ang pag-atake nito kapag yun ang lumaban. Parang hangin lang. Pero bawat dampi nito ay may taglay na talim na kayang humiwa at sumugat sa makakalaban nito. Pero sa sobrang pagkainis naman ni Gapas dahil sa pakiramdam niyang nayuraka ng kanyang pagiging itim dugo at nasa pawan ang lakas at karunungan din nito, isa pa ay mortal nilang kalaban ng mga antingero. Kaya nga gusto niyang patunayan sa kanilang angkan o sa kanilang puno na kaya niya ang mga antingero. At ngayon na parang nakakita na siya ng malakas na kalaban, ay nagnanais na ito na patayin iyon. Kaya ang ginawa niya ay sa mismong araw ding yun ay sinundan nito ang antingero hanggang sa pag-uwi ng lalaki sa kanilang bahay. At nang makita niya, isang matandang babae ang kasama nito na parang nanay nung antingero. Nasipat pa nga ni Gapas ang pagmamano nito sa matandang babae sa di kalayuan. Dahil nasa silong noon ng isang puno si Gapas. Dito ka pala nakatira. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Wika pa noon ni Gapas sa sarili. Pero sa ilang saglit, nakita niyang parang lumingon din ang antingero sa punong kinalalagyan niya, na para bang alam noon na nandoon siya. Ngunit sa pangmamaliit nga ni Gapas sa mga antingero ay imposible. Imposibleng alam mong nandito ako. Siguro ay napalinga ka lang. Bulong niya ulit sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nakita naman na niyang pumasok na yung lalaki at nung nanay niya sa kanilang bahay. Matapos ang pangyayaring iyon, makalipas ang 3 araw, ay umakyat muli si Gapas sa kanilang baryo at doon niya sinagawa ang kanyang plano sa bahay niya mismo. Bago gumabi ay nagdasal na ito, nagpuder at nagsumon ng mga itim na engkanto. Pagdating naman ng mga itim na engkanto na siyang pangunahing bantay at kakayahan ng mga itim na dugo, ay linagyan niya ng espiritual na sinulid ang mga yun na nakakonekta din sa kanyang katawan. At matapos ang ilang mga seremonyas ay inutusan niya ang mga ito na dalawin sa panaginip niya ang antingerong nakabangga niya.
Gusto kasing subukan ni Gapas ang kakayahan nun. At kung hindi makayanan ng antingero ang ataking ito, ay mamamatay na lang siya sa bangungot dahil sa pananahan ng mga engkanto sa katawan nito. Pero bago umalis ang mga engkanto, dinasalan pa ng dinasalan yun ni Gapas para makasigurado sa kagustuhan nitong resulta. Humayo kayo at gawin ang nararapat sa kaaway natin. Pagbigkas niya ng mga ganoong salita, ay umalis na rin dala ng hangin ang mga engkantong iyon. Ngayong gabi na ito ay masusubukan natin ang husay mo, antingero. O pulpul ka lang. Salita pa ni Gapas pagkatapos ay pumasok ito sa kanyang bahay at binalikan ang maliit na altar habang nakatirik doon ang 6 na kandilang itim. Umupo siya sa harap noon at tinitigan niya ng walang kurap ang mga apoy ng mga nakasinding kandila hanggang sa mga ilang sandali pa. Sa pamamagitan ng mga espiritual na sinulid ay naramdaman ni Gapas ang pagdating ng mga engkanto sa bahay ng antingerong tinatawag nilang Hanging Talim. Parang baliw na tumatawa-tawa si Gapas sa loob ng bahay nito hanggang sa pumasok na ang mga yon sa bahay ng antingero. At dali-dali namang nakita ni Gapas ang nakahigang antingero na natutulog na at namamahinga. Nakikita yon ni Gapas sa mga apoy ng kandila na parang salamin dahil nga sa karunungan nito. Nang maya-maya pa ay pinasok na nga ng mga engkantong itim ang katawan noon. Mahina! Mahina! Salita ni Gapas nang maramdaman niya nga napasok na nga ng kanyang mga alaga ang antingero. Nandito na ako! Nandito na ako sa panaginip mo, antingero! Bulong-bulong pa ni Gapas na para bang naprapraning sa tuwa nito. Pero nawala ang tawa niyang yon nung paglipas lamang ng 4 na oras ay nagtaka na siya. Kasi oo nga't napasok ng mga engkanto ang katawan ng antingero, ay kahit anong gawin naman nila ay hindi nila mapatay-patay ang antingero. Ramdam kasi ni Gapas na humihinga pa rin ito ng normal. Nang kinakausap niya noon ng 2 sa mga engkantong ipinadala niya sa pamamagitan ng dugtungan ng espiritual na sinulid, biglang naputol na lang ang espiritual na komunikasyon nito. At sa mga ilang sandali ay lahat ng itim na engkantong kanyang ipinadala ay hindi na niya maramdaman. Dali-daling hinatak noon ni Gapas ang mga sinulid upang bumalik ang kanyang mga engkanto sa kanyang bahay para malaman niya kung ano ang nangyayari. Mabilis naman na bumalik ang sinulid dahil nga sa paghatak ni Gapas dito. Ngunit nang dumating ang kanyang mga engkanto, ay hinang-hinana ang mga ito at halos patay na rin ang lahat ng ito. Nakita pa niya ang mga espiritual na sunog sa katawan ng mga yun. Yung iba nga ay putulang kamay at paa. At unti-unti ay habang nagkukumahog ang mga engkanto ay linamon sila ng liwanag na parang gumagapang sa katawan ng mga ito at kinakain ang mga espiritual nilang katawan. Walang nagawa nun si Gapas. At nagunaw na lang ang mga engkanto nito sa kanyang harapan. Pero nang tuluyan nang nawala ang mga yon, ay pati ang sinulid na ginamit nito ay kinakain na rin ng gumagapang na liwanag. Alam niyo yung parang nagsindika ng pabelo ng paputok? Ganon yung nangyayari sa espiritual na sinulid ni Gapas. Mabilis na nauupod ito ng liwanag at malapit na rin yun sa kanyang katawan. Kaya agad na binaklas ni Gapas ang mga sinulid na ito sa kanyang katawan dahil alam niyang pag inabot din siya ng liwanag na yun ay kakainin rin siya nito. Napahingal pa noon si Gapas dahil ngayon
Ngayon lang siya nakakita o nakaranas ng ganong kalakas na karunungan. Kasi wala pa nga doon yung antingerong gumagawa, ay halos nadamay na siya sa pagkamatay ng mga alaga nitong engkanto. At sa kabog ng kanyang dibdib, bigla siya nung napapikit bigla at nagpakita sa wisyo nito ng saglitan ang mga mata ng antingerong hanging talim na para bang ipinapahiwatig nito sa kanya na nakikita siya mula sa malayo. Ngunit hindi pa man nakakahinga si Gapas ng malalim sa pagkagulat niya, ay narinig naman niya ang isang boses na galing sa isang palipad hangin. Yan lang palang kaya mo. Nakakadismaya. Akala ko pa naman malakas ka. Gawain lang ng duwag ang ginagawa mo. Kung gusto mo pala na hamunin ako sa laban, bakit di mo pa sinabi sa merkado? Pero salamat, gaya nga ng inaasahan ko, ay nalaman ko na ang pinagtataguan yung mga itim na dugo. Salita ng boses sa hangin. Alam ni Gapas na ang boses na yun ay galing sa antingerong nakabangga niya, at doon niya napagtanto na alam nung antingero ang mga naging kilos nito mula nung nagkita sila sa karnihan, at pinabayaan lang siya nito na gawin ang gusto niya para malaman ng antingero ang kinalalagyan ng lahi nila. Palpak. Isang malaking palpak ang ginawa ni Gapas. At ngayon ay napagtanto niya rin na nagiging totoo na ang mga babala ng kanilang puno. At ang masaklap noon ay parang siya pa ang magiging dahilan ng pagkasukol nila. At alam niya rin sa gabing ito ay nagdeklara na rin siya ng digmaan laban sa hanging talim na antigero. Halos magbutil-butilang pawis noon sa noo ni Gapas pagkatapos niyang marinig ang palipad hangin na pangungusap ng antingero. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Salita niya noon sa sarili na parang desperado na. Kaya naman dali-daling lumabas noon si Gapas sa kanyang tahanan at pinuntahan niya ang puno. At sinabi na nito ang mga nangyari. Pero hindi na kinailangang ipaliwanag lahat ni Gapas ito sa kanilang puno, sapagkat sumabaybay din pala ito sa mga nangyari nung gabing iyon nung maramdaman nito ang pagtawag sa mga engkantong itim ni Gapas na alaga nga ng lahi nila. At syempre, may konting paninisi nun ang puno nila kay Gapas sa mga naging hakbang nito. Dahil nung oras na namatay pala ang mga engkantong alaga nito, ay nalaman na rin ng puno nila sa pakiramdam at nakita din niya kung sino ang nakalaban ni Gapas na antingero. At doon ay inilahad ni punong lamat kay Gapas ang nalalaman niya sa pagkatao ng antingerong nakabangga niya. Siya ang kinatakutan kong makabangga natin, Gapas. Dahil kung hindi mo nalalaman, ang antingero na yun ang dahilan ng pagkamatay ng isang buong lahi din ng aswang sa may bandang silangan. At ang nakakatakot sa antingerong yun ay niwala man lang itong armas sa tuwing umaatake. Purong dasal lamang ang tangan nito dahil nakapaloob na mismo sa kanyang katawan at kaluluwa ang mga buhay na salita. Pero puno, hindi ba natin siya kaya? Kung magsasama-sama tayo, sa tingin ko, kaya natin siya. Manahimik ka na, Gapas. Ba't ka ganyan? Ikaw na nga ang may kasalanan. At imbes na pagsisihan mo ang nagawa mo, ay gusto mo pang isubo ang buong angkan natin. Talagang hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko sa'yo? Ang antingerong nakalaban mo ay ang tinatawag nilang hanging talim. Sa paraan pa lang ng pagkamatay ng mga engkantong itim, ay alam ko nang siya yun. Wala tayong laban sa antingerong yun, Gapas. Yun ang dapat mong maintindihan. Gusto mo bang umulan ng mga espiritual na patalim na galing sa mga arkanghel ang baryong ito? Yun ba ang gusto mo? Wika noon ni punong lamat na nakakwelyo na kay Gapas na galit dahil sa tigas ng ulo nito. Sabay bitaw nito kay Gapas sa pagbuntong hininga. Anila,
sa mga nakakita na ng kakayahan ng antingerong yun. Ay kaya pala may talim ang hangin na dala niya ay dahil ito sa mga patalim ng dibinong espiritual na sumasabay sa hangin sa kada usal nito at tawag ng kanyang mga gabay. Ibig sabihin, kung gagamitin niya ang abilidad na yun sa atin, maski saan tayo magtago, ay kakayanin niya tayong patayin. Dahil ang hangin ay siyang mismong bagay na nakapalibot sa kapaligiran na ginagalawan natin kahit hindi natin ito nakikita. Naiintindihan mo na ba kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng antingerong yun? Sabi pa ng iba, ay kaya nitong magpaulan ng mga patalim na espiritual kung maramihan ang kanyang kalaban. E anong gagawin natin, Puno, kung gayon? Mabuti at naitanong mo na yan, Gapas. Samahan mo ako bukas na bukas din. Bababa tayo ng bundok at pupuntahan natin ang antingero at humingi ka ng tawad dito. At mangako tayong hindi natin gagambalain pang muli ang nasasakupan niya. Ano? Oo, Gapas. Yun ang gagawin natin. At kung kinakailangang lumuhod tayo sa harapan niya para sa kapakanan ng angkan natin, ay gagawin natin yon. Ano? Yun na lang ang naging reaksyon ni Gapas at umalis na lang siya sa bahay noon ng Puno nang walang salita. At habang naglalakad siya pa uwi, ay iniisip nito ang mga sinabi ng kanyang Puno. Sabay ng pagtigil nito ng paglalakad. Hindi ako kailanman luluhod. Lalong-lalo na sa mga antingero na yan. Uwi ka niya. Sabay tuloy nito ng lakad. Pero hindi siya dumiretso noon sa pag-uwi sa kanyang bahay. At lumipas na rin lang ang gabing yun. Kinaumagahan, paglabas ni Punong Lamat sa bahay nito, ay napataka siya kasi parang kumaunti yung tao sa baryo. Pero dumiretso na rin lang ito sa bahay ni Gapas para nga sa napag-usapan nila kagabi. Pero wala siyang nadatnan doon ni anino ni Gapas. Nang napadaan naman ang isang kasamahan nila. Gabin, hindi mo ba napansin si Gapas? Punong Lamat. Hindi nyo ba alam? Tinipon ni Gapas ang lahat ng mandirigma dito sa baryo natin. Dahil may misyon daw sila sa baba ng bundok. Mukhang may nakaalitan daw na antingero si Gapas. Kaya humingi siya ng tulong. Ano? Gapas? Anong ginawa mo? Sabi na lang ni Punong Lamat sa sarili nito. Samantala ay nakababa na nga si Gapas at nasa 30 katao ang kasama nito na puro ngang mandirigma ng itim na dugo. At habang namamahinga ang mga ito sa isang silong ng puno, ay kwinikwento pa ni Gapas ang mga nangyari sa mga kasamahan nito. Oo, masyadong mayabang yung antingero na yon. Dahil pinilit ko na ngang umiwas kagaya ng bilin ni Puno. Pero nang maya-maya, hindi ko alam, inikutan niya pala ako. Tapos, bigla na lang niya akong itinulak sa palengke at hinamon pa ako. Napaupo pa nga ako sa basang daanan Pero ako naman ay nagpakumbaba. Kasi nga, iniisip ko ang bilin ni Puno. Pero imbis na hayaan na lang ako nung antingerong yon, minaliit pa niya ako. At ang sabi pa niya ay kahit magsama-sama pa daw tayong magkakalahi, ay pagpapatong-patungin niya lang daw ang ating mga bangkay. Ganong kayabang yung antingero na yun. Gawa-gawang kwento ni Gapas sa mga kasamahan nito. At lahat naman ng mga yon ay napapasang-ayon sa sinasabi ni Gapas sa mga kasinungalingang binuo niya upang makumbinse ang mga kasamahan nito na tulungan siya. Oo, sige Gapas. Tuturuan talaga natin ng leksyon ang antingero na yon. Tama, yun ang gagawin natin. Usapan pa ng mga ito. At nung papasapit na nga ang dilim,
ay naghanda na nga ang grupo ni Gapas para puntahan ang bahay ng antingerong hanging talim. Ayaw paawat talaga ni Gapas at hindi niya matanggap sa kanyang sarili na may mga taong mas malakas kaysa sa kanilang uri. Kaya ginawa niya pa rin ang bagay na ito. At sa kanilang ang plano ay naghiwalay sila sa 3 pangkat. Yung iba ay manggagaling sa likod ng bahay ng antingero at isa si Gapas sa grupo na ito. Yung iba naman ay lilipad sa tuktok ng bahay at yung isang grupo ay darating mismo sa harapan para wala daw kawala yung antingero. At nauna nga nun na umatake ang mga nasa harapan. Kaya nung narinig nila Gapas ang mga alulong, ayun na rin yung hudyat ng labanan. Kaya sumulong na rin si Gapas sa pagsugod doon. Hanggang sa mga ilang minuto pa sa pagdating ng pangkat nila Gapas ay nakita nila mula sa himpapawid ang ibang kasamahan nila. Pero nasa 3 na lang yung bilang ng lumilipad na aswang hanggang sa sunod-sunod na lang na parang nawalan ng buhay ang mga yon. At bumulusok pababa. Ang isa pa nga ay sumabit sa sanga ng puno. Tara na! Sarap tayo! Wika nun ni Gapas at pumunta nga sila sa harap ng bakuran ng antingero dahil dun bumagsak yung ilan sa mga kasamahan nila. Pero nang marating nila ang harapan ay natigilan si Gapas dahil sa pagkakaapak nila ng mga tumpok ng abo. At sa pagkakataong ito ay nakita nila ang iba nilang kasamahan na puro nakahandusay na sa lupa. Kasi ay hindi lang pala yung mga lumilipad na kasamahan nito ang bumagsak, pati yung mga naunang pangkat sa harapan ay nakahiga na rin sa lupa. At doon nila nakita ang pagsusumamo ng iba nilang kasamahan para sa kanilang buhay. Gapas! Tulungan na! Sigaw pa noon ng isa habang nakikita ni Gapas at ang ibang kasamahan nito ang unti-unting pagkain ng mga litid ng liwanag sa katawan ng mga yun hanggang sa tuluyan na silang maging abo. At yun na pala yung mga tumpok ng abo na inaapakan nila sa mga oras na yun. Hindi! Ano nangyari? Halos mabaliw na reaksyon ni Gapas sa mga nakita nila dahil nasa 8 na lang ang bilang nila ng mga oras na yun. Yung mga naunang pangkat ay patay na lahat. Yung pangkat na lang niya ang natitira. Hanggang sa, Gabos! Gabos! Yun o! Sigaw naman ng isang kasamahan ni Gapas sabay turo nito sa kalsada. At doon ay nakita nilang nakaupo ang antingerong hanging talim na para bang pinagmamasdan lang sila ng kalmado. Pagkatapos ay tumayo iyon. Dali! Sungurin natin! Sungurin na natin siya! Salita ni Gapas. At kahit nag-aalangan na noon ang mga kasama niya ay sinunod pa rin nila si Gapas. Nagsaaswang ang mga yun kasabay ng halos sabay-sabay nilang pagtalon upang sugurin ang antingero. Tumakbo rin sa pagsugod si Gapas, kaso ay biglang bumagal at natigilan ito ng bigla nang ikinumpas ng antingero ang kanyang kanang kamay na parang gumuhit ng liwanag sa dilim. At sa pitik lang ng segundo nagsilitawan ang iba't ibang uri ng patalim na kulay puting ginto. May espada, may sibat o yung tinatawag nilang tabak, pati ang punyal. At iba't ibang uri pa ng armas na patalim na parang nanggaling sa kalangitan. Lumabas yon sa kaliwat kanan na bahagi na ere ng antingero. Nakalutang ang mga ito. At nung malapit na ang mga kasamahan ni Gapas, dito ay biglang ikinumpas ng antingero ulit ang kanyang kamay at gumuhit ulit yun ng liwanag. At doon ay mabilis na bumulusok na parang hangin ang mga patalima na, 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 na,
Agad naman na napatigil ang mga yon sa pag-atake at paisa-isa nang natumba nung tumama ang mga espiritual na patalim sa katawan ng mga ito. At ilang segundo lang habang nakahandusay ang mga ito sa lupa ay gumapang na ang mga litid ng liwanag sa katawan ng mga ito. At inupod o linusaw ang katawan ng mga yon hanggang sa maging abo na lamang. Parang natigal po nun si Gapas sa nakita niya na halos hindi na siya makakilos sa kinatatayuan nito. Nang naglakad ng kaunti ang antingero, papasok sa bakuran kung nasaan naman si Gapas. Anong problema, Ginoo? Hindi ba eto ang gusto mo? Ang makalaban ako sa isang kumbate? Bakit di ka tumuloy na samahan ng mga kauri mo? Tunog lang noon na boses ni Gapas dahil wala na. Sa isang iglap lang ay naubos ang mga mandirigmang itim na dugo. Ni hindi nga nagtagal ang laban at walang galos o pasaman lang ang kaharap nitong antingero. Hanggang sa biglang nagpalit ng anyo bilang aswang si Gapas, pero ginamit lang niya ang kakayahan na yon upang tumakbo. Pero kahit alam naman ng antingero natin na kayang-kaya niyang pahabulan yun ng hanging talim, ay pinabayaan niya lamang ito na tumakbo. At nung medyo makalayo pa nga si Gapas, ay nagpalit ulit ito ng anyo na naaangkop na hayop para sa kanyang pagtakas. Naging itim na kabayo iyon na may mga mapupulang mga mata. Sabay karipas na nito ng takbo. Pero ang sabi lang naman ng antingero na nasa harap ng bakuran pa rin ay, kailangan ko nang abisuhan si Lola. Aalis na ako ngayon. Pwede na akong pumunta sa bundok. Ligtas naman na si Lola dito. Tapos na ang kanilang pag-atake. Ngayon ay ako naman. Sabi niya ng kalmado. At lola pala niya ang matanda, hindi niya ina. At nung nakapagpaalam na ang antingero sa kanyang lola, humanda kayo, mga itim na dugo. Bago ang pagsikat ng araw, ay siya na ring tuluyang paglamon ng liwanag sa inyo. Wika ng hanging talim, kasabay ng mabilis na pagpukaw nito sa harap ng kanilang bakuran. Samantala ay magmamadaling araw na noon nung nakarating na si Gapas sa baryo nila. Hanggang sa, Puno! Puno! Tulungan niyo ako! Mga kasama! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Gapas sa buong baryo. Agad naman na lumabas ang mga kabaryo nito, pati si Punong Lamat. Gapas! Gapas! Anong nangyari? Anong ginawa mo? Tanong ng Puno sa nakaluhod na si Gapas. Wala lang mga... Hindi na natuloy na salita ni Gapas sapagkat sa bukana ng baryo ay may nasipat sila. Pati si Punong Lamat ay napatayo sa pagtatanong niya kay Gapas. At doon ay nakita nila ang walang damit pang itaas na lalaki na may mga sinaunang baybay na tattoo sa katawan. Ngunit nagliliwanag kasi iyon, kaya nasisilaw at di nila makita ang muka ng taong paparating. Naglalakad lang naman yun ng pangkaraniwan lang. At nang lumingon din si Gapas, ay halos hindi rin niya matitigan iyon dahil sa parang nakakabulag ang liwanag para sa kanila. Hanggang sa unti-unting nawala rin ang liwanag ng katawan ng taong yon. At nang makalapit na ito sa mga taga-baryo, kasabay ng pagmulat ng mga mata ng mga itim na dugo, ay... Siya yan! Siya yan, Puno! Ang hanging talim na antingero! Nandito siya! Nandito siya para patayin tayong lahat! Sigaw ni Gapas ng eksahirado. Nakahubad na nga ang pang-itaas na damit ng antingero at nakita nila ang parang dyaryo na dami ng tattoo sa katawan noon ng mga buhay na salita. At lahat naman ng mga taga doon ay naalarma
o nagpanik na. Kaya biglang nagpalit ang mga ito sa pagiging aswang, ang lahat ng taga-baryo, para labanan ang antingero. Maliban na lang kay Punong Lamat at kay Gapas. Nagaangil na noon ang buong lahi ng itim na dugo sa hanging talim na antingero. Ngunit kalmado pa rin iyon na pinagmamasdan lang sila. Sunod ng pagdipa ng antingero na ang palad ay nakabuka papaharap sa langit. At doon ay muling nakita ni Gapas ang unti-unting paglitaw ng mga espiritual na patalim mula sa kalangitan. Konting-konti na lang na di alam ng mga aswang na kung sakaling ibaba na ng antingerong hanging talim ang kanyang kamay, ay uulan na ng mga dibinong sandata mula sa espiritual sa buong baryo nila. Ngunit, "Tumigil! Tumigil kayo!" sigaw ni Punong Lamat sa mga kasama nito sa pag-amba ng mga yon sa pag-atake sa antingero. Sabay tumakbo ito malapit sa antingero. "Patawad! Patawarin mo kami sa aming kasalanan! Huwag mo kaming papatayin! Huwag mo kaming papatayin, antingero! Parang awa mo na! Parang awa mo na!" sigaw ni Punong Lamat, sunod ng pagluhod nito sa harapan ng antingero. "Ginoo, patawarin mo ang nagawa ng lipi ko sa iyo. Humihingi ako sa iyo ng isa pang pagkakataon. Huwag mo kaming papaslagin. Pinapangako namin na hindi na kami kailanman mangunguha ng tao sa kapataran. Parang awa mo na." Natigilan naman noon ng antingerong hanging talima sa gagawin nitong pag-atake at pinakinggan ang hinaing o pagsusumamo ni Punong Lamat o yung pagmamakaawa nito. "Tumayo ka, nilalang. Tandaan mo na ang pagluhod mo ay para sa Diyos Ama at hindi para sa akin." Salita nun ng maalumanay habang nakadipa pa rin. Ngunit habang pakalma na ang lahat, nang makita ni Gapas ang pagluhod ng kanilang puno, ay, Hindi kami susuko! Hindi kami susuko sa kagaya mo!" sigaw at palit nito ng mabilis sa pagiging aswang sa pagsunggab niya mula sa likuran ni Punong Lamat papunta sa antingero, at sumama pa ang ibang aswang sa pag-atake. Pero sa pitik lang ng segundo ay ibinaba ng antingero ang mga kamay nitong nakadipa, at sa pagkumpas niya ay umulan ng mga espiritual na patalim sa buong baryo ng aswang. "Wag! Wag, Gapas!" Sigaw pa noon ni Punong Lamat. Ngunit nangyari na ang nangyari. Matapos ang pag-ulan ng mga espiritual na patalim, "Gapas! Gapas! Mga kasama!" wika noon ni Punong Lamat ng pagdadalamhati sa mga nakapalibot na tumpok ng abo sa baryo nito. At nawala na rin noon si Gapas. Nakatayo pa rin naman noon ang hanging talim sa harap ni Punong Lamat na nakaluhod na umiiyak. At nagwika ito ng, "Sa mga natitirang kasamahan mo, Ginoo, ay humayo na lang kayo at magpakalayo-layo at subukan niyong mamuhay ng normal na hindi pumapatay ng tao, at ipaalam niyo sa lahat ng mga kauri niyo o sa ibang tao na nabuhay kayo dito dahil sa awa ng Diyos." Wika ng antingerong hanging talima kasabay ng pagtalikod nito papaalis na sa baryo nila Gapas. Sabay na rin noon ang pagsikat ng araw. Naiwang nagdadalamhati noon si Punong Lamat, at sa huli, sa mga kakaunti na lang na natirang hindi tinamaan ng liwanag na patalim,
sa baryo ay tinipon ni Punong Lamat ang mga yun at nagpakalayo-layo sila tulad ng sinabi ng antingero. At doon na ikwinento ni Punong Lamat sa mga nakilala niya. Nung minsang nakaharap nila ang hanging talim na antingero, nakargado ng mga buhay na salita